Ito yung ano ko gagawin ko ngayon na bag. Bali yung sira nito, zipper, tapos yung lining sa loob. Dalawang zipper, saka strap. Yung strap niya natapos ko na. Bali, papakita ko sa inyo kung paano ko inaayos ito. Kung paano ko lalagyan ng zipper size number 8. Yung kagandahan sa size number 8, hindi siya mabilis masira sa mga pag nawawala ng timing, iniipit lang, pwede na ulit gamitin. Yun ang kagandahan sa size number 8. Itong bag na to, ano, matagal na siguro. Ilang beses na yatang pina-repair ni sir. Kasi may dating pinagawa dati yata sa ibang shop to sir. Kaya, yun, papagawa ulit. Bali yung tinatahi ko ngayon dito, yung ano, yung lining niya. Unauna muna natin yung lining. Kasi minsan pagka hindi lining yung tinatahi ko, una kong tinatahi yung zipper, nakakalimutan ko. Hindi ko na natatahi minsan. Kaya bumabalik yung gusto ko. Hindi ulit na pinapatahi. Dito kasi sa servisyo ko, may warranty naman dito. 2 months free service warranty. Kahit lagpas sa 2 months, pwede pang ibalik yan. Ito yung lining, medyo mahirap lang tahiin. Mas maganda tahiin yung magpalit ng zipper kaysa magtahi ng lining. Lalo na pag may piping, yun talagang mahirap. Minsan nababalian ako ng doble ingat lang ginagawa ko, lalo na pag may kalumaan yung bag. Pag bago lang kasi medyo malutong pa, hindi masyadong na warat yung tahi niya o kaya yung sa tela niya. Kaya mas mabilis i-repair para sa akin yung bago kasi medyo matigas pa sa malutong. Saka hindi tulad pag sa luma, sa lambot ng tela, mabilis mapunit. Ayan, okay na itong isa. Ito, papakita ko sa inyo kung warat-warat na yung spring lining niya. Bali, tatahin natin. Ganito kasi yung nipis sa nipis kasi ng lining niya, mabilis talaga masira, lalo na sa mga bag na ganito. Pag gumagawa ko ng bag made to order, hindi ganito yung lining na nilalagay ko. Makapal, saka yung heavy duty, saka yung pwedeng lamanan ng kahit mabibigat, hindi bumibigay. Pero ito, kung gusto lang sana ni sir na kung gusto niya sana ipagawa ito pag nito ng papalitan ng buo. Pwede rin, nagpapalit din po ako ng ganun. Sa pinapalitan ko ng mas matibay saka pang matagalang gamitan yung ano yung lining na nilalagay ko. Kasi sa minsan din kasi ito kasi yung lining kasi ito yung ginagamit din sa fighter saka para hindi lumabas yung mga item pagka nabutas nito sa labas niya, dun pa rin yung lining. Maganda kasi yung may lining, doble yung tela sa loob, sa hindi lang sa labas na naroon din sa loob. Yun yung kagandahan sa may lining. Pero pag yung lining mahina yung tela, useless yan. Mabilis din masira, mabilis din hindi mo magagamit ng matagal. Lalo na pagka yung local lang, yung mabilis magmulmul yung ano niya, yung tela niya. Katulad dito, mabilis magtas-tas-tasin kayo ang ginagawa ko. Discarding ginagawa ko dito. Dinodoble sinutupi para hindi na matastas ulit. Pero hindi maiwasan pagkakatagalan na pupulit mismo dun sa pinakatela. Kaya nangyayari, yung tela nito, pagka ganun nangyari, papalitan na ng buo. Pag mismo dito sa gitna na punit. Kasi ito sa gilid na tanggal yung ano niya. Ibig sabihin, pagka sa gilid, na ano lang, nawasak tong pinakagilid niya. Mabilis lang kasi magmumulmul talaga tong telang ganito. Kaya pangit yung ganitong lighting na nilalagay. Sa ukay, pagka bibili kayo sa ukay ng ganitong backpack, kahit may sira yan, kahit matagal nang alam nyong medyo luma na, kung alam nyong matibay yan, saka magamit pa. Kasi yung sa ukay karamihan dyan, nakikita ko, lalo na yung North Face, maraming mura dyan na bag, kahit may damage,
pwede nyong bilhin yan, pa-repair nyo lang. Tapos, gawan ulit natin ng paraan, lalo na pag sa original. Yung ngayon karamihan kasi ngayon yung mga nabibili dyan sa labas. North Face, ano yan, mga imitation, bilis masira. Mahina yung tela na materials na nagagamit dyan. Kaya minsan, pagka nakakabili kayo ng ganun, medyo mabilis masira. Mabilis masira yung mga nabibili, lalo sa mga kung alam yung mga murahin na bag. Wala namang masamang bumili ng mura. So, yun talaga yung target. Pero kung gusto niyo ng mas makatipid ng ano, may mabibili niyo dyan sa ukay na original. Pero piliin nyo rin. May mga karamihan kasi dyan, may mga nagbibenta dyan na expire na yung tela. Hindi lang kasi sapatos, leather, synthetic, expire. Pati rin tela, minsan nag-expire din yan. Ibig sabihin, yung tela yan, yung mabilis nang mapunit. Yan na yung papunta sa, dahil sa katagalan. Kaya yun, nag-expire. Sa customer ko, lalo na pag may waiting na customer ko, tapos alam ko yung binili nila sa ukay yung item, tinuturo ko sa kanila kung paano tumingin ng yung hindi pa expire yung sapatos. Ang ginagawa ko, tinuturo sa kanila actual. Kumukuha ako ng sample na sapatos, pinapakita ko sa kanila yung halimbawa kung paano nila gagawin, kung ano yung gagawin nila dun sa sapatos o bag para malaman kung expire na ba o pwede pang gamitin o pwede pang i-repair. Yung expire naman, lalo na sa synthetic, kadalasan dyan na wala nang solusyon. Pag synthetic, may synthetic na pwedeng solusyonan. Pag yung may tela, may synthetic din na sobrang nipis ng ano niya, tela niya, hindi na nagagamit kahit i-repair pa yan. Maliban na lang kung tapalan, yung pinaka-mismong ultimo synthetic niya ng leatherette para lang ulit magamit, pwede yun. Kahit anong sira naman na ayos, basta kaya ng makina. Yun nga lang, depende pa rin. May mga iba kasi na hindi na talaga kaya o naayos pero dun sa presyo, doble, triple sa pagbili mo ng bago. Pero kung may sentimental value, pwede naman. Yung kasi kadalasan sa mga customer ko yung lalo na pag yung may yumao silang mahal sa buhay na binigay sa kanila yung item. Kahit sira-sira na, pinapaayos pa rin, ginagamit pa rin. Ganun nila kamahal yung item na pinapagawa nila sa akin. Bali, kinikwento rin nila minsan, lalo na yung mga senior na may kaya, kinikwento yung sa akin yung item. Kailan niya nila binigay o ilang taon na nagamit. Mga ganun ang nangyayari pagka may customer akong nagpapaayos ng ganun, sira-sira na. Pinapahalagahan pa rin nila yung bag item na binigay sa kanila. Yung iba naman, yung negosyante karamihan, bag. Kahit ang sira-sira na, madumi pa, pinapaayos pa rin. Ang paniniwala kasi nila, may dalang swerte, lalo na yung pitaka, may dalang swerte. Kaya pinapaayos nila. Kaya nasasayangan din sila siguro. Ito naman siguro may dalang swerte para sa kanila. Kaya pinapaayos pa rin nila. Kahit yung kung kahit doble na yung presyo sa bibili ka ng bago, papaayos pa rin nila. Minsan pa nga triple, papaayos pa rin nila yung presyo. Pero binibigyan ko naman sila ng discount, lalo na pag sa suki ang ginagawa ko. Pag nagtatahi ako ng bag, mas gusto ko zipper ang tahiin ko kaysa sa lining. Pag lining kasi matagal din gawin to. Kaya pinipresyuhan ko rin yung mga nagpapagawa nito kasi matagal talaga, hindi basta-basta. Tapos kung meron pang nagtataktak, ayusin mo, manual stitch mo yan. Kasi pag minsan kasi hindi kaya rin ng makina yung
yung sa line kailangan mo mabutin ng tahi sa kamay. Yung needle ito yung ginagamit ko pang ano, pang manual. Yan yung ginagamit ko pang manual. Eh, hindi kasi lahat kaya rin ng makina ito. Pero yung tambalete, kahit anong tahi dyan kaya. Yun nga lang, hindi rin pwede yung tela dyan na sobrang nipis. Kasi magbabakat yung needle niya. Magkakaroon ng needle mark yung tahi dun sa tela. Kaya pangit. Minsan pag tumutunog pala ito, ang namin ako nilalangisan ko. Patak-patak lang yung langis nito para smooth ulit yung pag andar niya. Minsan pagka hindi mo kasi nilalagyan ng langis, hindi ko nilalagyan ng langis, maingay yung mga gear niya sa loob. Medyo smooth na naman kasi nalagyan na ng langis. Ito okay na tong lining na ginawa natin. Ito pala yung ginawa ko kanina habang ano, video. Bali lining tong naayos ko. Lining muna yung inuuna ko kasi pag minsan kasi pag sa zipper ko inuuna yung zipper. Nakakalimutan ko na may tinatahi pala sa loob kaya inuuna kong tinatahi. Bali itong lining nito manipis, sobrang nipis na. So sobrang nipis na ay halos may ano na, may yung nakikita na yung parang damage. Pero kaya pa naman, pwede naman na gamitin ni sir ng matagal ulit. Pero tatagal, bibigay din ulit to yung ginawa natin kasi talagang hindi na kaya yung pangmatagalan na gamitan nito. Kasi sa sobrang tagal na, manipis na, kailangan ng palitan, replacement. Kaya yun, okay na. Bali, ang next na gagawin ko, itong zipper. Bali, itong zipper na to, nasira main saka front. Ang gusto sana ni sir, slider lang to kasi size 10. Pero papalitan na lang nung natin ng bago. I-free na lang natin yun para at least mas magamit pa ni sir ng mas matagal kasi suki naman natin si sir na may-ari nito. Kaya salamat kay sir na kahit lumipat na kami dito pa rin pinupuntahan niya pa rin ako rito na nagpapaayos. Okay, sa mga gustong magpagawa ng bag nila, lalong-lalo ng mga ganitong bag, kahit luma na yan, North Face, o kahit anong brand, kahit anong design, kahit anong sira pa yan, pakita nyo sa akin, pa-check nyo sa akin yung item niyo at ayusin natin, ibalik natin yung buhay at para magamit natin ulit. Itong video na to, part 1 lang po muna to kasi medyo mahaba pagpati yung zipper na i-upload ko. Mag-upload ulit ako nito sa part 2 na video nito. At salamat and God bless sa ating lahat. Thank you.